What's up mga brothers on the wheels? Welcome sa ating motorcycle review. For today's Features Bike mga brothers, pag-uusapan na natin ang compact scooter ng Honda. Ito nga yung Beat 110. So mga brad, nagkaroon na tayo nito ng walk-around review. Pero ngayon, na-test ride na natin siya sa isang slow ride na takbuhan. So mga brothers, sama na kayo dahil tatalakayin natin kung ano ba talaga ang purpose ng e-scooter na ito. Kaya let's go sa go! Get ready. Drop the beat. 3, 2, 1, go. Sa labanan mga brothers ng compact scooter dito sa market sa bansa, talaga namang nangunguna itong si Honda Beat 110. Dahil na rin sa kanyang forma mga brad. Meron itong modern style na datingan. At siguro isa na rin ito sa mga selling point ng motor yung kanyang pagkakadisenyo. Pagdating sa fuel consumption ay talagang maaasahan mo itong si Honda Beat 110 dahil pumapalo ito ng 58.2 kilometers per liter. Pero lagi ko nga sinasabi mga brad, magdidepende ang inyong fuel consumption pagdating sa inyong bigat, riding habit nyo, at sa mga road condition na inyong daraanan. And speaking of fuel consumption, meron nga pala itong fuel capacity na 4.2 liters. Okay? So mga brothers, ang makina nito is 109.5cc, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Of course, naka-air-cooled dito dahil mababa lang naman ang kanyang compression ratio na umaabot ng 10.0:1. So no need na pong lagyan ito ng liquid cooling. Hangin lang mga brad, sapat na po para sa kanyang makina. So mga brad, kayang umarangkada ng Honda Beat 110 ng 9.3 Newton meter of torque at 6,000 RPM. Habang kaya naman dumulo nito ng 8.9 horsepower at 7,500 RPM. Nung nasakyan nga namin ito mga brothers, talaga namang kahit 110 lang siya, mapipil mo na parang 125cc yung kanyang power pagdating sa kanyang arangkada. Di sa slow speed, talagang pag nangihingi pa siya ng speed during na na-test ride ko itong motor na ito dyan sa ginawa ng Honda Philippines sa San Fernando, Pampanga SM na tinawag nilang Motopes, no? At nagustuhan ko yung performance niya pagdating sa slow speed kasi hindi ka mabibitin sa power. I mean, kung may mga i-overtake ka, may mga ikakat ka rin na sasakyan, siguradong kayang-kaya nito ni Honda Beat dahil sa kanyang torque na 9.3 Newton meter of torque. Sa akin naman, hindi naman importante ang dulo lalo na pagka ginagamit mo sa syudad itong motor na ito. Pero depende pa rin yan sa inyong reference. Alright! So mga brothers, meron nga pala siyang bore and stroke na 47 by 63.1 mm. At may features pa ang makina nito mga brad ng ACG starter o meaning naka-silent starting po siya. Ang kagandahan dyan mga brothers, bukod sa meron na siyang electronic starting, meron pa siyang kickstart na mainam at magagamit nyo kung sakaling malobat ang inyong baterya. O diba? Bibihira na lang natin makita yan sa mga scooter ngayon, lalo na sa mga latest model. Okay mga brothers, bike fitting para dito sa Honda Beat 110, no? So meron nga lang tayo nga reference mga brothers na 5'4" in height, no? At meron lang po tayong bigat na 54 kg. At may reach tayo na 20 inches pagdating sa braso. So ganyan po ang itsura natin pag nakasakay dito sa Beat. So hindi naman tayo ganong sobrang laki at hindi naman tayo sobrang liit dahil isa lang naman itong compact scooter. And for the seat height mga brad, masasayahan kayo dito dahil napaka-friendly user ng seat height niya na tumataas lang ng 742 mm. I guess kahit 5 flat ka dito, siguradong maaabot o mamamanage mong maninuhin ang scooter na ito. Tapos ang gusto ko sa kanya, kahit mababa yung kanyang seat height, hindi ka naman mabibitin sa ground clearance mga brad. Dahil nasa 147 mm ang taas ng ilalim nito. So above minimum siya. So yung mga malalalim na lubak, nakakalokong humps at mga kung ano madadaanan nyo sa kalye, kayang-kayang madaanan nitong Beat 110. At may wheelbase lang siya mga brothers na 1,255 mm. So asahan natin pag ito nililiko nyo na
sa mga kurbada, kahit mga slow speed na likuan katulad ng ginagawa natin, siguradong napakagaang nito at napaka-nimble at magi-enjoy kayo na hindi kayo ganun mapapagod. Alright, so sa bike fitting mga brad, wala kayong poproblemahin. Tapos ang kanyang wet weight pa is 90 kg lang. So napakagaang niya. So kung pag-uusapan natin sa pagiging compact, kailangan magaang din katulad nitong Honda Beat 110. Okay, pag-usapan natin ang electronics nitong motorsiklo. Pagdating sa kanyang lighting system mga brother, naka full LED na po ang kanyang headlight. Habang ang turn signal lights niya naman is naka bulb type lang. Pero okay lang naman yon. Importante dito yung headlight nyo LED. Ngayon kung biting kayo dyan, lagi ko nga sinasabi, palagyan nyo po ng mini driving light. Especially kung naglo-long ride kayo. Ang taillight naman natin mga brothers is ganun din. Naka-conventional na bulb lamp lang siya. Kasama na rin ang turn signal lights dito sa likod, no? So dito sa kanyang panel mga brothers is combination po ito ng digital at analog. Okay naman para sa akin yung ganitong sistema, no? Mas gusto ko pa rin yung analog, especially pagdating sa kanyang speed meter, no? Meron tayo ditong kasamang basic indicators. Nandiyan ang high beam, left and right pinagsama, engine check, at saka yung kanyang eco indicating lights. May ilaw yung mga brothers pagkaswabe ka magpatakbo. Okay, so meron tayong shutter key pa rito sa baba at power socket na magagamit natin sa pagcha-charge ng ating mga gadgets, especially ang cellphone natin. Going dito sa underseat mga brad, hindi rin kayo mabibitin dahil malaki rin yung underseat compartment niya na pumapalo ng 12 liters, no? So makakapaglagay kayo dyan ng mga basic na gamit na kakailanganin nyo sa ride. I guess sa helmet, wala na pong kakasya dyan. Okay, so meron pa tayo ditong solid na grab bar nakakapitan ng ating back ride. And sa kanyang seats mga brothers, upon checking nga dito, maganda yung upholstery na nilagay nila. At hindi naman ganong kalaparan yung upuan ni Honda Beat. Sa mga compact scooter kasi, pakiputan dito ng upuan, which is magbibigay sa'yo ng advantage na mas maabot mo pa yung kalsada o yung sahig, no? Malawak din ang ating floorboard na pwede nyo paglagyan ng kahon, bag at mga iba nyo pang bitbitin. Kasama na nga rin dyan ang utility hook ng mismong scooter. Okay mga brothers, punta tayo dito sa kanyang suspension. So meron nga itong conventional front telescopic fork at single shock naman dito sa likod. During ng aking slow speed na testing dito sa Honda Beat, I can tell maganda yung sagutan ng shock niya at malalim din yung baon dito sa unahan. I guess magkakaalamanan dito pagka dinala nyo ito sa isang off-road, no? Pero para sa akin, hindi naman yon big deal kung matagtag siya sa off-road kasi hindi naman nakadesign itong Beat para patakbuhin sa mga malulupang area. Nakadesign ito para maging urban ride nyo sa isang matraffic na syudad. Pero sa long ride mga brad, wala kayong po problemahin dito kasi sa bike fitting natin, naka-upright po ang ating riding position dito. Speaking ng kanyang gulong mga brad, bagong design yung mags nito, bagong alloy wheel mags, no? Color gold na bumagay talaga dito sa nire-review natin na black. Pero mas prefer ko yung pearl white na kulay kasi mas kitang-kita yung pangangatawan ng Honda Beat. Pero syempre, depende pa rin sa inyo ang pagdating sa kulay. So may tire size tayo rito mga brothers sa likod na 90x90 at 14 inches wheel mags. At 80x90 naman dito sa harap na 14 din yung laki ng kanyang mags. So mga naka-tubeless na po yung goma nito, no? So yun naman yung kagandahan. So wala na kayong hassle. Kung sakali maplatang kayo ng mga tusok-tusok sa gulong, siguradong hindi po yan basta-basta sisingaw, no? Going naman sa kanyang braking system, syempre standard yan, naka-disc brake ang unahan at mechanical naman ang drum brake sa likod. Ang gusto ko dito, hindi ito tinipid ng Honda kasi nilagyan pa nila ng combination braking system. Meaning mga brothers, pagka pinreno nyo yung likod na preno, sumasama po ng around 40% yung harapan. So maganda rin, halimbawang nagse-cellphone ka habang nagmamane o mayroon kang ginagawa, pwede mong ipreno lang yung likod, sasama na yung unahan, so mas maganda pa rin yung kanyang stopping power. Okay, so ang tambucho natin dito mga brothers, bago ko pala hindi masabi, no, naka-upright po ito. So kung ilulusong naman natin sa mga mabababang baha, safe na safe naman yung scooter, no, dahil din sa ground clearance niya na may taas na 147mm na sabi ko
kanina. Nung na-test ride ko itong motor mga brothers, kasi maliit lang naman yung kurso na ginawa rito ng Honda dito sa SM Pampanga, masasabi ko responsive yung preno. Para sa akin, sapat yung preno para dun sa lakas ng makina ng scooter. Kahit wag na tayo mag-demand ng disc brake sa likod, okay na yun. Plus, nagustuhan ko rin nga dahil meron siyang CBS. Tapos yung gulong niya, makapit naman Okay na sa akin to I guess Federal ata rito yung ginamit nila na gulong pagdating dito sa Beat. Nalimutan ko no? Above all, pagdating sa performance, ang pinaka-design talaga nitong Honda Beat mga brothers sa mga matatraffic na lugar, no? Yung gusto mong makalusot sa mga makikipot, sa mga traffic na sitwasyon, especially sa Metro Manila o kung saang city ka rito sa Pilipinas, dun siya naka-design mga brothers, no? Especially kung masikip yung pinagtitiran mo, looban, o kaya nagpapark ka madalas sa mga mararaming motor, siguradong maaasahan mo tong Beat 110. Kahit ako pag nasa Manila ako, nagsisisi ako pag malaking motor ang dala ko Gusto ko lang yung mga ganito kasi yun yung nakikita ko din na maliliks Tabaga lusot lang ng lusot, ang bilis makakaalis. Talagang hindi sila natatraffic kahit masikip na yung sitwasyon pagdating sa traffic. So mga brad, may presyo nga pala ito ngayong 2025 pagdating sa cash payment, no? So meron siyang mga variant kasi, no? Meron siyang presyo na 71,400 pesos pagdating sa kanyang Playful variant. Pagdating naman sa kanyang premium variant, meron siyang 72,400 pesos na cash. At yung tricolor na limited edition, meron naman siyang presyo na 74,400 pesos. So pagdating sa mga down at terms mga brad, inquire nyo na lang po. Depende po kasi yan sa mga dealers, no? Iba-iba po sila ng presyo at minsan naka-promo po yung motorsiklong ito. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang ating impression ride dito sa Honda Beat 110. At isa ito sa gustong-gusto kong compact scooter. Sabi ko nga, kung ako ang magmamaneho sa Manila at madalas napunta naman ako doon, ito talaga yung gusto kong gamitin dahil maganda yung performance na, especially sa mga slow speed na takbuhan. So mga brad, ano pa ba sa mga motor ng Honda ang gusto nyo pa-review? I-comment nyo na rin ang inyong suggestion. Once again, ako po si Art ng Sork Moto. Maraming salamat po at kita-kits tayo dahil may iba pa tayo mga Honda na nasakyan dito sa ginawa nilang test ride. Alright!